Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli na naman tayong magsasama para sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin at magpapaalala sa atin kung gaano katatag ang pusong nagmamahal. Sabi nila, ang tahanan daw ang pinakamasarap na uwian. Ito raw ang ating santuwaryo. Pero paano kung ang bahay na pinaghirapan mong itayo at pagandahin ay siya palang magiging kulungan ng mga kasinungalingan? Paano kung sa dinami-dami ng ilaw na ikaw mismo ang nagdisenyo ay wala ni isa ang makapagbibigay liwanag sa dilim ng iyong pag-iisa? Handa na ba kayo? Huminga ng malalim at sabay nating buksan ang unang kabanata ng kwento ni Likha. Basag ang katahimikan ng malawak na sala ng Villa Gunita dahil sa tunog ng nabasag na kristal. Napapikit na lang si Likha at mabilis na lumuhod upang damputin ang mga piraso ng nabasag na wine glass. Ang mga kamay niyang sanay sa pagguhit ng mga eleganteng disenyo ay nanginginig ngayon, hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Kanina pa siya 4:00 ng madaling araw gising. Siya ang namalengke, siya ang nagluto, at siya rin ang nag-ayos ng bawat bulaklak sa mahabang mesa. Ay naku, Likha, ano na naman ba ang ginawa mo? Ang matinis na boses na yon ay galing sa hagdanan. Bumaba si Doña Consuelo, ang biyena niyang laging nakataas ang kilay, suot ang seda niyang roba na tila ba siya ang reyna ng buong kapaligiran. Pasensya na po, Mama. Mahinahong sagot ni Likha habang pinupulot ang huling piraso ng bubog. Nadulas lang po sa kamay ko. Papalitan ko na lang po agad. Nadulas? Isang mapanguyam na tawa ang pinakawalan ng matanda. Lahat na lang ng hawakan mo nasisira. Mabuti pa. Ipaubaya mo na yan kay Manang Payapa. Mag-ayos ka na lang ng sarili mo. Tignan mo nga yung itsura mo. Para kang katulong dito sa sarili mong pamamahay. Anong iisipin ng mga bisita ni Sigwa mamaya na nagpakasal ang anak ko sa isang yaya? Napayuko si Likha. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na ang Villa Gunita, ang bahay na ito na tinitingala ng lahat sa subdivision, ay siya ang nagdisenyo. Bawat sulok, bawat kulay ng pader, bawat pagpili ng mamahaling chandelier na nakabitin sa itaas nila ngayon, lahat yon ay galing sa Likha na tinatawag nilang walang kwenta. Pero gaya ng nakasanayan sa loob ng 10 taon, kinagat na lang niya ang kanyang labi. Opo, Mama. Magbibihis na po ako. 10 taon. Ngayong araw ang kanilang ika-10 anibersaryo ni Sigwa. Isang dekada ng pagmamahal, o mas tamang sabihin, isang dekada ng paghihintay na mahalin siya pabalik ng buo. Umakyat si Likha sa kwarto. Sa harap ng malaking salamin, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Maganda pa rin naman siya. Ang kanyang mga mata ay may ningning pa rin ng pag-asa. Kahit na may bahid ng lungkot, sinuot niya ang pulang bestida na regalo ni Sigwa noong nakaraang taon. O baka sekretarya ni Sigwa ang bumili, hindi na niya alam. Ang mahalaga, gusto niyang maging maganda para sa asawa niya ngayong gabi. 7:00 ng gabi ang usapan. Nakahanda na ang lahat. Ang paboritong kare-kare ni Sigwa, ang mamahaling alak, at ang musikang malambing. 8:00. Wala pa rin ang sasakyan ni Sigwa. 9:00, lumamig na ang sabaw. Ang mga kandila ay unti-unti nang nauupos. Kinuha ni Likha ang kanyang telepono at tinawagan ng asawa. Ilang ring bago ito sumagot. Hello? Sigwa? Bungad ni Likha. Pilit na pinapasigla ang boses. Mahal, nasaan ka na? Kanina pa kami naghihintay ni Mama. Lumalamig na ang pagkain. Sa kabilang linya maingay, parang nasa bar o isang party. Likha. Ang boses ni Sigwa ay iritado at parang nagmamadali. Hindi ako makakaabot. Nagkaroon ng emergency meeting sa site sa Batangas. Bumagsak ang isang pader, kailangan kong asikasuhin. Alam mo naman, ako ang lead architect. Ganoon ba?
Napaupo si Likha sa gilid ng kama. Ang puso niya ay parang pinipiga. Pero mahal, anniversary natin ngayon. 10 taon. Akala ko ba? Bukas na lang tayo mag-celebrate, okay? Intindihin mo naman ako, Likha. Para sa future natin to. Sige na, bye. Bago pa man maibaba ni Sigwa ang telepono, narinig ni Likha ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang mundo. Isang tawa. Tawa ng isang babae, malambing, mapanudyo, at malapit na malapit sa telepono. Babe, sino yan? Come here! At naputol ang linya. Napatulala si Likha sa telepono. Ang emergency meeting sa Batangas ay may kasamang babae. Pilit niyang kinalma ang sarili. Baka kliyente lang, baka asawa ng business partner, baka nagkakamali lang siya ng dinig. Si Sigwa Arellano, ang tinitingalang arkitekto, ay hindi gagawa ng ganoon. Mahal siya nito para aliwin ang sarili at huwag mag-isip ng masama. Tumayo si Likha at nagpa siyang ayusin na lang ang mga labahin ni Sigwa na naiwan kaninang umaga. Kailangan niyang maging abala. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Kinuha niya ang coat na suot ni Sigwa kahapon mula sa basket. Aamuyin sana niya ito para hanapin ang pamilyar na amoy ng asawa, ang amoy na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Pero iba ang naamoy niya. Hindi ito amoy ng mamahaling kolone ni Sigwa. Amoy ito ng matapang at matamis na pabango ng babae, vanilla at jasmine. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Likha. Kinapkapan niya ang bulsa ng coat, baka sakaling may naiwang resibo o barya. Nanlamig ang kanyang buong katawan nang may mahawakan siyang matigas at maliit na bagay sa loob ng bulsa. Dahan-dahan niya itong inilabas sa ilaw ng lampshade. Isang hikaw. Isang kumikinang na diamanteng hikaw na hugis patak ng luha. Hindi ito kanya. Simple lang ang mga alahas ni Likha. Hindi siya mahilig sa ganito kagarbong disenyo. At lalong hindi ito kay Doña Consuelo dahil antigong ginto ang hilig ng biyenan niya. Nanginig ang mga tuhod ni Likha at napaupo siya sa sahig. Hawak ang hikaw. Parang gusto niyang sumuka. Ang kastilyong buhangin na pilit niyang binuo sa loob ng 10 taon ay parang tinatamaan na ng malalaking alon. Tok! 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 May kumatok sa pinto ng kwarto, si Manang Payapa. Ma'am Likha? Ang boses ng matanda ay puno ng pag-aalala. May nagpadala po ng sobre sa gate. Grab Express daw po. Wala pong pangalan kung kanino galing, pero para sa inyo daw. Tumayo si Likha. Pinahid ang luhang tumakas sa kanyang mata at binuksan ang pinto. Inabot ni Manang Payapa ang isang brown envelope. Salamat, Manang. Matulog na po kayo. Isinara ni Likha ang pinto. Mabigat ang sobre. Kakaiba ang kutob niya. Parang may kung anong enerhiya ang nagmumula. Doon na nagsasabing, buksan mo at magbabago ang buhay mo. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo ng sobre. Bumagsak sa kanyang palad ang isang susi. Susi ng isang condo unit. Kasama nito ay isang maliit na papel na may nakasulat na address at isang maikling mensahe na tila isinulat ng nagmamadaling kamay. Kung gusto mong malaman kung bakit hindi siya umuwi ngayong gabi, pumunta ka dito. Ngayon na. Napatingin si Likha sa hikaw sa kanyang kaliwang kamay at sa susi sa kanyang kanang kamay. Sa labas ng bintana, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng kulog na tila nagbabadya ng isang malaking bagyo sa kanyang buhay. Malakas ang hampas ng ulan sa windshield ng sasakyan ni Likha. Halos wala siyang makita sa daan, pero mas madilim ang tinatahak ng kanyang isipan kaysa sa kalsadang binabagtas niya. Mahigpit ang hawak niya sa manibela, kasing higpit ng pagkakakuyom niya sa susing ibinigay ng misteryosong nagpadala. Mali ito, bulong niya sa sarili habang nanginginig ang boses. Umuwi ka na, Likha. Baka nagkakamali ka lang. Baka prank lang ito. Pero ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsasabing totoo ang lahat. Ang hikaw, ang pabango, ang malamig na pakikitungo ni Sigwa nitong mga nakaraang buwan
Lahat ay tila mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang harapan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at mamahaling condominium building sa Makati. The Shang Grand. Alam ni Likha ang lugar na ito. Ilang beses na itong nabanggit ni Sigwa noon. Sinabi ng asawa niya na may client siya dito na nagpapagawa ng penthouse. Nanginginig ang mga tuhod ni Likha habang sumasakay sa elevator. Pinindot niya ang ika-15 floor, gaya ng nakasulat sa papel. Habang umaakyat ang elevator, parang bumababa naman ang kanyang sikmura. Ang bawat ting ng numero sa screen ay parang countdown sa isang pagsabog. Pagbukas ng pinto ng elevator, tahimik ang hallway. Tinuntun niya ang unit 2508. Huminto siya sa tapat ng pinto. Huminga ng malalim. Ipinasok ang susi sa seradura. Click! Bumukas ito, hindi nakakandado. Ang susing hawak niya ay totoo. Dahan-dahang itinulak ni Likha ang pinto. Unang sumalubong sa kanya ay ang pamilyar na amoy, vanilla at jasmine. Mas matapang ito dito kaysa sa coat ni Sigwa. Ito ang amoy ng buong kwarto. Kinapa niya ang switch ng ilaw. Nang lumiwanag ang paligid, napasinghap si Likha at napatakip ng bibig. Ang nakita niya ay hindi lang isang simpleng condo unit. Nakita niya ang kanyang sariling kaluluwa na nakabalandra sa sala. Ang disenyo ng unit, ang curved sofa na kulay cream, ang accent wall na gawa sa Narra wood, ang lighting fixture na hugis mga bituin, ito ang Project Paraiso. Ito ang dream house na dinisenyo niya sa sketchbook niya 3 taon na, ang nakakaraan. Ang sabi ni Sigwa noon, baduy daw ito at hindi bebenta. Pero heto ngayon, nakatayo sa harap niya, binuo ng pulido at detalyado para sa ibang tao. Naglakad siya papasok, parang hinihila ng isang bangungot. Sa gitna ng sala, may malaking painting. Hindi ito abstract art. Isa itong portrait. Portrait ni Sigwa na nakayakap sa isang babaeng nakatalikod pero kita ang kurba ng katawan. Ang babae ay may mahabang buhok at suot ang hikaw na kapares ng nahanap ni Likha. Bakit? Garalgal na tanong ni Likha sa hangin. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigil ay tuluyan ng bumagsak. Inikot niya ang paningin. Sa ibabaw ng coffee table, may mga magazine. Architectural Digest. At sa cover nito, nakangiti si Sigwa. Ang headline, Sigwa Arellano, the genius behind the Shang penthouse design. Napahagulgol si Likha ng walang tunog. Inangkin ni Sigwa ang disenyo niya. Ang asawa niyang tinuring niyang kakampi, ang taong pinag-alayan niya ng lahat ng talentong meron siya, ay ninanakawan pala siya sa harap-harapan. Pumasok siya sa master bedroom. Ang kama ay magulo. Ang mga unan ay nagkalat. Sa bedside table, may picture frame. Kinuha ito ni Likha. Litrato ito ni Sigwa at ng isang babaeng napakaganda. Mestiza at mukhang bata pa. Magkadikit ang kanilang mga mukha. Parehong tumatawa, parehong masaya. Isang klaseng saya na hindi na niya nakikita kay Sigwa kapag kasama siya. Sa likod ng frame may nakasulat, para sa aking bighani, ikaw ang tunay kong tahanan. Sigwa, para bang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Likha. Ang sakit ay pisikal. Para siyang mauubusan ng hininga. Gusto niyang magwala. Gusto niyang sirain ang lahat ng gamit sa kwartong iyon. Inangat niya ang picture frame, akmang ibabato sa salamin. Bip, bip, bip. Narinig niya ang tunog ng electronic lock sa main door. May nag-input ng passcode. Nanlaki ang mga mata ni Likha. Natigilan siya sa ere. Babe, wait lang. Naiwan ko yata yung susi sa kotse pero alam ko naman ang code. Boses yon ni Sigwa. Ang boses na kanina lang ay kausap niya sa telepono. Bilisan mo, Hon. Mohon. Excited na akong ipakita sa'yo yung binili kong baby clothes. Sagot ng isang babae. Boses na malambing, mapang-akit. Si Bighani. Baby clothes. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Likha. Buntis ang babae. Bumukas ang pinto ng unit.
Ang mga yapak ng sapatos ay pumasok sa sala. Wow! Ang bango talaga dito. I love this design so much, Hon. Ang galing-galing mo talaga, sabi ni Bighani habang naririnig ni Likha ang tunog ng paglapag ng mga paper bag sa sofa. Siyempre naman, sagot ni Sigwa na may halong yabang sa boses. Lahat ng ginagawa ko perfect. Hindi gaya ng mga gawa ni Likha. Masyadong luma, masyadong boring. Kung hindi ko pa ninanakaw at inaayos ang mga sketch niya, wala siyang kwenta. Napatakip ng bibig si Likha upang pigilan ang paghikbi. Nasa loob siya ng kwarto, ilang hakbang lang ang layo sa pinto na bahagyang nakabukas. Speaking of her, tawa ni Bighani, tumawag ba ulit yung pathetic mong asawa? Hayaan mo siya, sagot ni Sigwa. Narinig ni Likha ang pagbukas ng refrigerator. Mamatay siya sa kakahintay sa Villa Gunita. Ang akala niya sa kanya pa rin ang bahay na yon. Baka nakakalimutan niyang pinapirma ko siya ng blank documents noong nakaraang taon. Nanigas si Likha sa kanyang kinatatayuan. Blank documents? Ang sinabi ni Sigwa na insurance papers daw? You're so bad, Sigwa Arellano. Humagik-gik si Bighani. Kaya mahal na mahal kita eh. Mas mahal kita, Bighani. At yang magiging anak natin. Siya ang magmamana ng lahat. Si Likha. She's just my worker, a glorified maid. Papalapit na ang mga yapak sa kwarto. Magpapalit lang ako ng damit, Hon, sabi ni Sigwa. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Likha. Wala siyang matatakbuhan. Nasa ika-25 floor sila. Ang bintana ay glass wall na hindi nabubuksan. Ang tanging mapagtataguan niya ay ang malaking walk-in closet sa kanyang kanan. Mabilis pa sa 4:00, pumasok si Likha sa closet at isinara ang pinto. Nag-iwan lamang ng napakaliit na siwang. Isiniksik niya ang sarili sa likod ng mga nakasabit na mamahaling suit at gown. Mga damit na binili gamit ang perang kinita mula sa mga nakaw na disenyo niya. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Sigwa, nagtatanggal ng kurbata. Kasunod niya si Bighani na yumakap sa likod ng lalaki. Kitang-kita ni Likha mula sa siwang ng closet ang mukha ng babaeng sumira sa pamilya niya. Maganda nga ito. Mas bata, mas makinis, mas maputi. Pero ang mga mata nito ay puno ng malisya. Hon! Bulong ni Bighani habang hinahalikan ang leeg ni Sigwa. Kailan mo ba siya palalayasin? Sabi mo sa akin, bago manganak ako, dito na tayo titira sa Villa Gunita. Ayoko na dito sa kondo. Gusto ko sa malaking bahay. Huminto si Sigwa at humarap sa babae. Hinawakan niya ang tiyan nito. Konting tiis na lang. Inaayos na ng abogado ko ang eviction notice. Sa katunayan, balak ko siyang sorpresahin bukas. Happy anniversary gift ko sa kanya ang annulment papers at eviction order. Tumawa silang dalawa. Tawang demonyo sa pandinig ni Likha. Sa loob ng madilim na closet, habang yakap ang sarili at nanginginig sa galit at takot, may nagbago kay Likha. Ang mga luhang kanina ay para sa sakit. Ngayon ay unti-unting nagiging luha ng puot. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang cellphone sa bulsa. Pinindot ang record button. Kung gusto nila ng digmaan, ibibigay niya. Pero sa ngayon, kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang makalabas dito nang hindi nahuhuli. Biglang tumunog ang cellphone ni Sigwa na nakalapag sa kama. Teka lang, tumatawag si Mami, sabi ni Sigwa. Lumabas ito ng kwarto para sagutin ang tawag. Naiwan si Bighani sa loob. Lumapit ito sa salamin ng vanity table. Naglagay ng lipstick habang nakangiti sa sarili. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng walk-in closet. Kumunot ang noo ni Bighani. Napansin niya ang isang bagay sa sahig malapit sa pinto ng closet. Ang panyo ni Likha. Nahulog ito kanina noong nagmadali siyang magtago. Lumapit si Bighani sa closet. Ang tunog ng kanyang heels ay parang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Likha. Ta, ta, ta. Huminto si Bighani sa tapat mismo ng pinto. Hinawakan niya ang seradura ng closet. Bahagyang bumukas ang pinto ng closet.
Nanliit ang mga mata ni Bighani habang tinititigan ang dilim sa loob. Akma na niyang hahatakin nang tuluyan ng pinto nang biglang sumigaw si Sigwa mula sa sala. Bighani! Halika rito dali! Si Mami, gustong makausap ang apo niya. Huminto si Bighani. Lumingon siya sa pinto ng kwarto, saka muling tumingin sa closet. May kung anong pagdududa sa kanyang mukha, pero mas nanaig ang kagustuhang magpabibo sa kanyang biyanan. Coming hon! Sigaw ni Bighani. Iniwan niya ang pinto ng closet at mabilis na lumabas ng kwarto. Sa loob ng madilim na espasyo, halos mabuwal si Likha dahil sa pangangatog ng kanyang mga tuhod. Habol niya ang kanyang hininga habang ang mga luha ay patuloy na bumabaha sa kanyang pisngi. Naririnig niya ang tawanan nila sa labas. Ang masayang boses ni Doña Consuelo sa speakerphone, ang malanding halakhak ni Bighani at ang mapagmalaking tono ni Sigwa. Hindi na niya kaya. Kung mananatili siya doon, baka tuluyan siyang mabaliw. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, dahan-dahang lumabas si Likha sa closet. Maingat siyang naglakad palabas ng kwarto, bit-bit ang kanyang sapatos. Nakita niya ang tatlo sa sala. Hindi. Dalawa lang sila doon. Pero ang boses ng kanyang biyenan ay tila isang multong bumabalot sa buong unit. Nakatalikod sila sa kanya, abala sa panonood ng video ng ultrasound sa cellphone. Mabilis na tinahak ni Likha ang pinto. Hindi na niya inalintana kung makagawa man siya ng kaunting ingay. Sa sandaling makalabas siya ng unit, tumakbo siya patungo sa fire exit. Hindi na siya nag-elevator dahil baka doon siya abutan ng asawa. Pagbaba niya sa parking lot, basang-basa siya ng pawis at luha. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at doon humagulgol ng malakas. Hinampas niya ang manibela hanggang sa mamula ang kanyang mga palad. Hayop ka! Sigwa! Hayop kayong lahat! Sigaw niya sa gitna ng mga hikbi. Ngunit sa kabila ng sakit, may isang bagay na namuo sa kanyang isipan. Ang Villa Gunita. Hindi niya hahayaang makuha yon ng babaeng yon. Iyon ang huling alaala ng kanyang paghihirap at talento. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan patungo sa kanilang bahay. Pagdating niya sa Villa Gunita, sinalubong siya ng madilim na harapan. Ang mga dekorasyon para sa kanilang anibersaryo ay naroon pa rin, tila mga piping saksi sa kanyang pagkawasak. Pumasok si Likha sa loob at agad na tinungo ang kanilang office room. Hinalughog niya ang mga cabinet. Hinahanap niya ang mga dokumentong binanggit ni Sigwa, pero wala siyang mahanap. Lahat ng mahahalagang papel ay wala na sa dati nilang kinalalagyan. Eksaktong 11:00 ng gabi, nang bumukas ang pinto ng bahay, pumasok si Sigwa, kasunod si Doña Consuelo. Nagulat ang dalawa nang makitang nakatayo si Likha sa gitna ng sala. Gulo-gulo ang buhok at namamaga ang mga mata. Likha, bakit gising ka pa? Tanong ni Sigwa. Ang boses niya ay bumalik sa pagiging malamig at walang pakialam. Nasaan ang mga dokumento, Sigwa? Diretsong tanong ni Likha. Nagkatinginan ang mag-ina. Isang nangising aso ang muhit sa labi ni Sigwa. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa sofa at dahan-dahang lumapit kay Likha. Nalaman mo na pala. Anya nang may halong panunuya. Saan ka ba galing? Sa kondo? Sayang hindi tayo nag-abot. Masarap sana ang dinner namin ni Bighani. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sigwa. Sa sobrang lakas, napalingon ang ulo ng lalaki. Walang hiya ka, sigaw ni Likha. 10 taon, Sigwa. 10 taon kitang pinagsilbihan. Binigay ko sa'yo lahat ng disenyo ko, lahat ng pagod ko, pati ang dangal ko. At ngayon, nanakawan mo pa ako? Humarap si Sigwa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Likha. Baon ang kanyang mga kuko sa balat nito. Makinig ka sa akin, Likha. Bulong ni Sigwa. Bawat salita ay parang lason. Wala kang ninanakaw sa'yo. Dahil sa simula pa lang, wala kang pag-aari. Ang bahay na ito, ang kumpanya, lahat yan ay nakapangalan kay Mama. Yung pinirmahan mo nung 1 taon,
Iyon ang deed of donation ng lahat ng shares mo sa akin. Legal ang lahat likha. Kahit maglupasay ka pa sa harap ng korte, wala kang laban. At huwag mo kaming masigaw-sigawan sa loob ng bahay KO. Sabat ni Doña Consuelo habang lumalapit. Mabuti pa, kunin mo na ang mga basahan mo at lumayas ka na rito. Ayaw kong madumihan ang bahay ko ng isang babaeng walang pakinabang kundi ang umiyak. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Likha. Ako ang nagpatayo ng bahay na ito. Dito niyo ako kailangang patayin bago niyo ako mapalabas. Tumawa si Sigwa, isang tawang nakakapangilabot. Lumingon siya sa mga bodyguards na nakaabang sa labas. Gusto niya ng madugong paraan, ibigay niyo sa kanya. Utos ni Sigwa. Dalawang lalaki ang pumasok sa sala. Walang awang hinawakan nila si Likas sa magkabilang braso. Nagpupumigla si Likha. Sumisigaw at nananendak pero masyadong malakas ang mga ito. Sigwa, parang awa mo na. Huwag ganito. Pagmamakaawa ni Likha habang kinakaladkad siya patungo sa pinto. Kinuha ni Sigwa ang isang malaking itim na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit ni Likha. Ang mga damit na hindi na niya kailangan. Ibinato niya ito sa labas, diretso sa basang kalsada. Happy anniversary, Likha, sabi ni Sigwa bago tuluyang isara ang pinto ng Villa Gunita. Naiwan si Likha sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang puting blusa ay bumakas na sa kanyang katawan dahil sa basa. Napaluhod siya sa semento, yakap ang basang bag ng kanyang mga damit. Ang kanyang mga pagsamo ay nalunod sa ingay ng kulog at hagupit ng hangin. Wala siyang pera, wala siyang cellphone. Naiwan niya ito sa loob ng bahay sa sobrang taranta. Wala siyang matutuluyan. Ang lahat ng taong inakala niyang pamilya niya ay ang mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Tumayo si Likha, pagiwang-giwang ang lakad. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng baha ay tila pasakit na walang katapusan. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada ng subdivision, hindi alintana ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit, ang pagtatraidor, at ang malamig na mukha ni Sigwa. Mula sa malayo, isang pares ng maliwanag na ilaw ng sasakyan ang mabilis na papalapit sa kanya. Ang tunog ng makina ay umuungal sa katahimikan ng gabi. Hindi gumalaw si Likha. Tumingala siya sa langit, hinahayaan ng ulan na humampas sa kanyang mukha. Sa puntong yon, parang gusto na lang niyang maglaho. Screech! Ang tunog ng gulong na pilit humihinto sa madulas na kalsada ay umalingaw-ngaw. Ang dulo ng bumper ng sasakyan ay huminto ilang pulgada na lang mula sa kanyang tuhod. Bumukas ang pinto ng marangyang itim na SUV, isang lalaking matangkad. Suot ang isang mamahaling itim na coat na tila hindi nababasa ng ulan ang nagmamadaling bumaba. Ang kanyang mukha ay seryoso, matigas, at puno ng awtoridad. Ito si Attorney Tanglaw Magbanwa. Miss, sigurado ka bang gusto mong magpakamatay ngayong gabi? Malakas na sigaw ni Tanglaw habang papalapit sa kanya. Tumingin si Likha sa lalaki. Ang huling nakita niya ay ang mga amatang puno ng talino at misteryo bago tuluyang nandilim ang lahat. Bumagsak si Likha sa basang semento, diretsong sa mga bisig ng lalaking hindi niya alam na magiging mitya ng kanyang muling pagkabuhay. Malamig ang aircon sa loob ng penthouse office ni Attorney Tanglaw Magbanwa, pero mas malamig pa ang tingin na ipinupukol niya sa babaeng nakahiga sa kanyang sofa. Basang-basa pa rin ang buhok ni Likha at balot siya ng isang makapal na kumot na kulay abo. Sa tabi niya, nakapatong ang basang itim na bag na naglalaman ng lahat ng natira sa kanyang buhay. Inilapag ni Tanglaw ang isang tasa ng mainit na kape sa coffee table at naupo sa tapat nito. Ang kanyang mga binti ay nakakross habang pinagmamasdan ang kanyang panauhin. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Likha. Ang unang nakita niya ay ang kisame
na puno ng mga minimalistang disenyo at ang malaking glass wall na tanaw ang buong syudad ng Makati. Gising ka na pala, baritono at walang emosyon ang boses ni Tanglaw. Napabalikwas ng bangon si Likha. Muntik nang matapon ng kape. Nasaan ako? Sino ka? Nasa opisina mo ako. At ako ang taong muntik nang makasagasa sa'yo dahil nag-inarte ka sa gitna ng ulan. Sagot ni Tanglaw. Kinuha niya ang isang folder sa kanyang mesa. Likha di Malanta Arellano, asawa ni Sigwa Arellano. Tama? Nanlaki ang mga mata ni Likha. Paano mo nalaman? Trabaho kong malaman ng lahat, lalo na kung ang sangkot ay ang pamilya Arellano. Sabi ni Tanglaw, may pait sa kanyang tono. I'm attorney Tanglaw Magbanua at sa kasamaang palad para sa'yo, kilala ko ng lubos ang asawa mo. Napayoko si Likha. Muling bumalik ang alaala ng pagpapalayas sa kanya. Kung ganoon, alam mo na siguro kung bakit ako nasa kalsada. Iniwan, pinagpalit, ninakawan, isang klasikong kwento ng martir na asawa. Pang-uuyam ni Tanglaw. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Alam mo ba kung anong tawag sa mga taong hinahayaan ang sarili nilang tapakan ng 10 taon? Tanga. Likha. At wala akong oras para sa mga taong hindi marunong lumaban. Ang mga salitang yon ay parang sampal kay Likha. Mas masakit pa kaysa sa sampal ni Sigwa. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Minahal ko siya. Naniniwala ako sa pamilya. Ang pagmamahal na walang respeto ay hindi pag-ibig, kundi pagpapakamatay. Lumingon si Tanglaw. Ang kanyang mga mata ay parang kutsilyong tumatarak sa kaluluwa ni Likha. Ubusin mo yang kape mo at umalis ka na. May mga kliyente akong may pag-asa pang manalo. Ikaw, talunan ka na bago pa magsimula ang laban. Tumayo si Likha. Nanginginig ang buong katawan sa galit. Talunan? Akala mo ba madali ang mawalan ng lahat? Ang makita ang sarili mong mga disenyo na nakapangalan sa iba? Ang ipagpalit sa babaeng buntis? Akma na siyang maglalakad palabas nang mahulog ang kanyang basang sketchbook mula sa bag. Bumukas ito sa sahig sa isang pahina kung saan may nakaguhit na isang napakagandang plano ng isang museo. Isang disenyong punong-puno ng emosyon, sining, at teknikal na perpeksyon. Natigil si Tanglaw. Lalakad na sana siya para ituloy ang kanyang sermon nang mapako ang kanyang tingin sa drawing. Bilang isang abogado na humawak na ng maraming kaso ng intellectual property, alam niya ang pagkakaiba ng magandang drawing sa isang obra maestra. Dahan-dahan niyang pinulot ang sketchbook. Kahit basa ang papel, hindi maitatago ang husay ng bawat linya. Ikaw ang gumuhit nito? Tanong ni Tanglaw. Mas mahinahon na ang boses. Ano namang pakialam mo? Bulyaw ni Likha habang hinahablot ang notebook. Sabi mo naman tanga ako, di ba? Sabi mo wala akong kwenta. Tinitigan siya ni Tanglaw ng matagal. May nakita siyang apoy sa mga mata ni Likha na hindi niya napansin kanina. Isang apoy na nagmumula sa kailaliman ng isang nadurog na puso. Sigwa Arellano is a thief, bulong ni Tanglaw. 5 taon na ang nakakaraan, ninakaw niya ang proyekto ng tatay ko. Dahil doon, nalugi ang kumpanya namin at inatake sa puso ang papa. Namatay siya na ang dala ay kahihiyan, habang si Sigwa ay tinatawag na Genius of the Decade. Napatigil si Likha. Hindi niya alam ang kwentong yon. Matagal ko nang hinahanap ang butas ni Sigwa, pero malinis siya. Masyadong malinis. Pagpapatuloy ni Tanglaw. Pero ngayon, heto ka. Ang tunay na utak sa likod ng mga disenyo niya. Ang babaeng itinago niya sa kusina habang ibinibida ang mga gawa mo sa buong mundo. Lumapit si Tanglaw kay Likha. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para humingi ng tawad, kundi para mag-alok ng isang kasunduan. Tutulungan kita, Likha. Kukunin natin ang Villa Gunita. Kukunin natin ang kumpanya.
At sisiguraduhin nating ang pangalan mo ang lulutang at ang kanya ang lulubog sa putikan. Bakit? Tanong ni Likha. Bakit mo gagawin ito? Dahil gusto kong makita ang pagbagsak niya at dahil sa tingin ko, ikaw lang ang tanging tao na may kakayahang gumawa niyan, sabi ni Tanglaw. Pero sa isang kondisyon, wala nang iyak, wala nang pagiging martir. Simula ngayon, ang bawat luha mo ay dapat maging bala. Huminga ng malalim si Likha. Pinahid niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Inabot niya ang kamay ni Tanglaw. Ang init ng palad ng abogado ay tila nagbigay ng kuryente sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Deal! Matapang na sagot ni Likha. Ngunit bago pa man sila makapagplano, tumunog ang malaking monitor sa loob ng opisina ni Tanglaw na nakakonekta sa isang news channel. Breaking news. Ang sikat na arkitekto na si Sigua Arellano inanunsyo ang pagbebenta ng kanyang pinakabagong masterpiece collection sa isang French conglomerate sa halagang 5 bilyong piso. Ang pirmahan ay gaganapin bukas ng umaga. Nanlalamig na napatingin si Likha sa screen. Iyon ang mga disenyong kasalukuyang ginagawa niya nitong nakaraang buwan. Hindi maaari, bulong ni Likha. Ipinagbibili niya ang kaluluwa ko. Hindi lang yon, sabi ni Tanglaw habang may tinitingnan sa kanyang laptop. Ipinagbibili niya ang mga disenyong yon sa ilalim ng pangalan ng isang shell company na nakarehistro sa labas ng bansa. Kapag nangyari yun bukas, kahit manalo tayo sa kaso, hindi na natin mababawi ang mga disenyo mo. Mawawala na sila sa iyo habang buhay. Tumingin si Tanglaw sa orasan. May 12 oras na lang tayo para pigilan ang pirmahang iyon. Humarap si Likha sa malaking salamin sa loob ng VIP dressing room ng isang mamahaling butik sa Makati. Halos hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Wala na ang basang blusa at ang hitsura ng isang talunang asawa. Ngayon, suot niya ang isang eleganteng emerald green power suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay, ay maayos nang naka-blow dry at bumabagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata, na pinatalas ng eyeliner, ay hindi nakakikitaan ng luha, kundi ng isang malamig na determinasyon. Hindi sapat ang magandang mukha, Likha. Boses ni Tanglaw mula sa likuran niya. Nakasandal ang abogado sa pinto. Suot ang kanyang usual na seryosong mukha. Kailangan mong pumasok doon na parang ikaw ang may-ari ng buong gusali. Dahil sa totoo lang, ikaw naman talaga ang may-ari ng utak sa likod ng lahat ng ito. Handa na ako, Tanglaw. Matatag na sagot ni Likha. Salamat sa lahat ng ito. Huwag kang magpasalamat sa akin. Investment ito. Tipid na sagot ni Tanglaw. Ang Lesseau Group, ang French conglomerate, ay kumpanyang dati kong naging kliyente. Ipinasok kita bilang kanilang independent art and structural consultant para sa deal na ito. Hindi alam ni Sigua na may third-party auditor na darating. Tara na, sabi ni Likha habang isinusukbit ang isang leather na folder. Ayokong mahuli sa sarili kong pagtatanghal. Sa grand ballroom ng Diamond Hotel, napakaliwanag ng mga ilaw. Naroon ang mga kamera, ang mga press, at ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Sigua Arellano. Suot ang kanyang pinakamahal na suit at ang kanyang pinakahuwad na ngiti. Sa tabi niya ay si Doña Consuelo na kulang na lang ay magsuot ng korona sa sobrang kagalakan. And now, anunsyo ng host, the moment we've all been waiting for. The signing of the contract between Arellano Designs and Lesseau Group for the 5 billion peso masterpiece collection. Isasawsaw na sana ni Sigua ang kanyang fountain pen sa papel nang biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Lahat ng kamera ay lumingon. Ang mga bulungan ay huminto. Pumasok si Likha. Bawat hakbang ng kanyang takong ay tumatunog sa marmol na sahig. Kasunod niya si Tanglaw na parang isang aninong puno ng kapangyarihan.
Nanlaki ang mga mata ni Sigwa. Nabitawan niya ang ballpen. Namutla naman si Doña Consuelo na parang nakakita ng multo. I apologize for the interruption. Malakas at malinaw na sabi ni Likha sa wikang Ingles para maintindihan ng mga French executives. But I believe this contract cannot be signed yet. Tumayo si Sigwa, nanginginig ang mga kamay. Likha, anong ginagawa mo rito? Security! Ilabas ang babaeng ito, nababaliw na siya. Wait, sabi ng kinatawan ng Lissault Group, isang matandang Frances. This is Miss Likha Di Malanta, our appointed consultant. She has the right to speak. Lumapit si Likha sa entablado. Hindi siya tumitingin kay Sigwa. Ang tingin niya ay nakapako sa mga blueprint na nakadisplay sa malalaking screen. Architect Arellano, sabi ni Likha. May halong panunuya sa pagtawag ng titulo nito. Ang Oceanic Spire design mo, napakaganda, pero may isang malaking problema. Anong sinasabi mo? Bulyaw ni Sigwa pilit na itinatago ang kaba. Perfect ang design na yan. Ginugol ko ang buong taon para dyan. Talaga? Ngumiti si Likha ng mapait. Binuksan niya ang kanyang folder at naglabas ng isang tablet. Ikinonekta niya ito sa main screen. Kung ikaw ang gumawa nito, alam mo dapat na ang load-bearing capacity ng gitnang column sa ika-80 palapag ay hindi kakayanin ang vortex wind effect ng Manila Bay. Sa page 45 ng iyong calculation, may error na 0.05%, maliit pero sapat para gumuho ang buong gusali sa loob ng 5 taon. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga French executives ay nagsimulang magbulungan ng mabilis. Puro kaimbento. Sigaw ni Sigwa. Wala kang alam sa engineering. Ako ang walang alam. Humakbang si Likha palapit kay Sigwa. Sapat na para sila lang ang makarinig. Sigwa, nakalimutan mo yata. Hindi mo kinopya ang huling 3 pahina ng notebook ko bago mo ako pinalayas. Ang mga pahinang yon ang naglalaman ng correction para sa error na... Yan, ang hawak mo ngayon? Isang depektibong panaginip. Tumingin si Likha sa mga French executives. Gentlemen, check the stress point calculations again. If I am wrong, I will leave. But if I am right, you are about to buy a 5 billion peso disaster. Mabilis na nag-check ang mga engineers ng Lissault Group sa kanilang mga laptop. 5 minuto ang lumipas na parang isang buong taon para kay Sigwa. Pinapawisan siya ng malapot. Ang kanyang mapagmataas na aura ay unti-unti nang nadudurog. Mon Dieu! Bulong ng French engineer. She's right. The calculation is flawed. This design is dangerous. Ang kinatawan ng Lissault Group ay tumayo at tinupi ang kontrata. Architect Arellano, the deal is off. We do not do business with people who sell us death traps. And we will be investigating how a genius could miss such a fundamental error. No, wait, it's a mistake. I can fix it. Pagsusumamo ni Sigwa, pero tumalikod na ang mga kliyente. Naiwan si Sigwa sa gitna ng entablado, pinagtitinginan ng media na kanina lang ay pumupuri sa kanya. Ang flash ng mga kamera na dati ay nagpapasaya sa kanya. Ngayon ay parang mga kidlat na sumusunog sa kanyang dangal. Bumaba si Likha sa entablado. Bawat fiber ng kanyang katawan ay nakakaramdam ng tagumpay. Pero bago siya makalabas, isang babae ang humarang sa kanyang daan. Si Bighani. Suot nito ang isang hapit na puting gown na nagpapakita ng kanyang nagsisimula ng lumaking tiyan. Galit na galit ang kanyang mukha. Ang kanyang kagandahan ay nabahira ng puot. Paak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Likha. Nabaling ang ulo ni Likha sa lakas nito. Hayop ka, tili ni Bighani. Sapat na para marinig ng lahat ng natitirang tao sa ballroom. Wala kang kwentong babae. Gusto mo bang gutumin ang sarili mong asawa? Gusto mo bang mawalan ng kinabukasan ng anak ko? Hinawakan ni Bighani ang kanyang tiyan, umaarte na parang nasasaktan. Aray! Ang tiyan ko! Sigwa! Ang baby natin!
Agad na tumakbo si Sigwa patungo kay Bighani. Bighani, ano ang nangyari? Tumingin si Bighani kay Likha. Ang mga mata niya'y may bahid ang panalo sa gitna ng kaguluhan. Pagkatapos, humarap siya sa mga reporter na nag-uunahang kumuha ng litrato. Tingnan niyo! Sigaw ni Bighani habang umiiyak. Ito ang legal na asawa na gustong sirain ang pamilya namin dahil sa selos. Buntis ako, Likha. Buntis ako sa anak ni Sigwa at hindi niyo kami mapipigil dahil ang batang ito ang magiging patunay ng lahat. Tanglaw. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Likha matapos ang biglaang kilos ni Bighani. Sa sandaling iyon, umakyat sa dibdib ko ang pamilyar na init. Isang galit na matagal ko nang kinimkim. Hindi lang ito tungkol sa kasong hawak ko. Ito'y dahil sa babaeng nasa harap ko na muling nilalapastangan sa harap ng publiko ng mga taong marunong magbaluktot ng katotohanan. Tingnan niyo! Patuloy na sigaw ni Bighani. Hawak ang kanyang tiyan. Ikinapit niya ang sarili kay Sigwa, nag-aastang ng hihina, para lamang palalimin ang eksenang gusto niyang ipakita sa mga kamera. Ang mga reporter ay parang mga buhayang nag-uunahan sa pagkumpas ng kanilang mga kamera. Ang mga flash ay nakakasilaw. Bawat isa ay tila pako na ibinabaon sa reputasyon ni Likha. Attorney Magbanua, may relasyon ba kayo ng asawa ni Architect Arellano? Sigaw ng isang reporter. Miss Likha, totoo bang ginagawa mo ito dahil hindi ka magkaanak? Tanong pa ng isa. Naramdaman ko ang panginginig ng balikat ni Likha. Nakatitig lang siya sa tiyan ni Bighani. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang klaseng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit anong panalo sa korte. 10 taon silang nagsama ni Sigwa at ang kawalan ng anak ang laging isinusumbat sa kanya ng biyenan niya. Ngayon, ang sugat na yon ay muling binuksan sa harap ng buong bansa. Hindi ko na hinayaang makasagot pa ang sinuman. Hinubad ko ang aking coat at mabilis na ibinalot ito sa balikat ni Likha. Sabay higit sa kanya papalapit sa akin. The show is over, malamig kong sabi. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa ballroom na parang isang hatol. Kung gusto niyo ng balita, hintayin niyo ang demandahan sa korte. Pero sino mang kumuha pa ng litrato sa kliyente ko ay makakatanggap ng subpoena para sa harassment bukas ng umaga. Sa tulong ng aking mga security, nailabas ko si Likha sa mabilis na paraan. Halos kargahin ko na siya pasakay sa aking sasakyan. Tahimik siya sa buong biyahe. Walang iyak, walang salita. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga patak ng ulan na tila nakikiramay sa kanya. Dinala ko siya sa aking rest house sa Tagaytay. Malayo sa gulo ng Manila, malayo sa mga mata ng media. Uminom ka muna nito, sabi ko habang iniabot sa kanya ang isang baso ng mainit na gatas. Nakaupo siya sa harap ng fireplace, nakabalot pa rin sa coat ko. Buntis siya, Tanglaw. Mahinang sabi niya. Ang boses ay parang hininga na lang. 10 taon kaming sumubok ni Sigwa, pero sa kanya, ganun lang kabilis. Naupo ako sa tabi niya, pero pinanatili ko ang distansya. Ang isang sanggol ay hindi lisensya para magnakaw at manakit ng kapwa. Likha. Huwag mong hayaang gamitin nila ang bitag na yon para pahintuin ka. Pero paano kung tama sila? Lumingon siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano kung ako talaga ang masama? Sinisira ko ang kinabukasan ng isang bata. Tinitigan ko siya ng matagal. Ang lambot ng kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng apoy ay nagpahina sa aking depensa. Makinig ka sa akin. Ang katotohanan ay walang kinikilingang oras. Kung ang kinabukasan ng batang iyon ay nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan, mas mabuting malaman niya ito ng maaga. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto ko siyang alagaan. Kumuha ako ng apron at nagsimulang maghiwa ng mga sangkap para sa sinigang. Ang pagkaing alam kong paborito niya kapag malungkot siya, ayon sa nabasa ko sa kanyang diary sa office. Habang nagluluto,
Naramdaman ko ang kanyang presensya sa likuran ko. Marunong kang magluto? Tanong niya. May bahagyang sigla na sa kanyang boses. Isa akong abogado, likha. Kailangan kong matutong mag-survive sa lahat ng aspeto. Biro ko, na nagpangiti sa kanya ng bahagya. Kumain kami ng tahimik, pero hindi ito yung nakakabinging katahimikan. Masarap sa pakiramdam. Ang bawat sulyap ko sa kanya ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Matapos kumain habang tinutulungan niya akong magligpit, nagkadikit ang aming mga kamay sa ibabaw ng lababo. Parang may kuryenteng dinaloy sa aking buong katawan. Nagkatitigan kami. Nakita ko ang refleksyon ko sa kanyang mga mata, hindi bilang isang malamig na abogado, kundi bilang isang lalaking gustong magprotekta. Tanglaw, tawag niya sa pangalan ko. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang pisngi, hinaplos ang bahagi kung saan siya sinampal ni Bighani. Hinding-hindi ko nahahayaang masaktan ka pa ulit, likha. Pangako yan. Halos magdikit na ang aming mga labi nang biglang tumunog ang aking encrypted phone. Sa ibabaw ng mesa panira ng sandali. Napalayo kami sa isa't isa, parehong naiilang. Sinagot ko ang tawag. Attorney Magbanua, may nahanap na ako. Boses iyon ng aking private investigator. Tungkol sa ultrasound ni Bighani Salazar, nagpa-check up siya sa isang maliit na klinik sa labas ng probinsya, hindi sa malaking hospital na sinasabi niya. Anong nahanap mo? Seryoso kong tanong habang nakatingin kay likha. Ang doktor na nag-issue ng certificate ay pinsan ng nanay ni Bighani at may isa pa attorney. Ang accountant ni Sigwa na si Mr. Dizon, tumawag siya sa akin. Gusto raw niyang makipagkita. May hawak siyang dirty books ng Arellano Designs na magpapatunay na matagal na nilang nilulustay ang pera ng kumpanya para sa mga luho ni Bighani. Magandang balita yan, sabi ko. Nasaan si Dizon ngayon? Papunta na siya sa meeting place natin sa Laguna. Attorney pero biglang naputol ang linya. Isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan at ang tunog ng pagbangga ang narinig ko bago tuluyang nawala ang signal. Ate! Ate! Sigaw ko, pero dead air na ang kabilang linya. Napatayo si likha. Bakas ang kaba sa kanyang mukha. Anong nangyari, Tanglaw? Si Mr. Dizon, ang tanging witness na makakapagpatunay ng pandaraya ni Sigwa sa pera. Nanggagagalaiti kong sabi habang kinukuha ang aking susi. Naaksidente siya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong kumapal. Alam ko ang laro ni Sigwa. Hindi lang ito tungkol sa mga disenyo. Handa silang pumatay para mapanatili ang kanilang maruming kaharian. Bighani, dahan-dahan kong hinaplos ang malambot na tela ng chaise lounge sa loob ng master bedroom ng Villa Gunita. Ang sarap sa pakiramdam. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay amoy tagumpay. Sa wakas, wala na ang anino ng dakilang asawa na si likha. Ako na ang reyna rito. Tumingin ako sa salamin at ngumiti. Kinuha ko ang aking cellphone at tinignan ang huling post ko sa Instagram. Isang picture ko na hawak ang aking tiyan. May caption na, "Kahit saktan mo ako, lalaban ako para sa anak natin." Hashtag Justice for Baby Arellano. Hashtag Truth Prevails. Libo-libo na ang likes. Ang mga comments, puno ng galit para kay likha. Tinatawag siyang inggitera, desperada, at mamatay tao. Ganyan nga. Bulong ko sa sarili. Ubusin niyo siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Consuelo. May dalang baso ng gatas. Ang dati ay matapobring matanda. Ngayon ay halos lumuhod sa harap ko dahil sa inaakala niyang apo na dala ko. Heto Bighani, inumin mo ito. Kailangan malakas ang apo ko. Malambing niyang sabi. Huwag mong intindihin ang babaeng yon. Sigurado akong mabubulok sa kulungan ang abogadong pakialamero na yon, kasama si likha. Salamat po, Mama. Sagot ko na may kasamang plastik na ngiti. Nag-aalala lang po ako kay Sigwa. Mula nang masira ang deal sa Leso, hindi na siya makatulog.
Hayaan mo ang asawa mo. Gagawa siya ng paraan. At yung accountant na si Dizon, balita ko, critical sa ospital. Mukhang hindi na siya makakapagsalita kailanman. Tawa ng matanda bago lumabas. Nang masiguro kong wala na siya, agad kong itinapon ang gatas sa banyera. Nakakasuka. Inabot ko ang aking designer bag at kinuha ang isang maliit na lalagyan ng pills, ang mga gamot na kailangan ko para mapanatili ang ilusyono ng aking delikadong pagbubuntis. Sa totoo lang, naiirita na ako sa bahay na ito. Masyadong maraming bakas nilikha. Pati ang mga tauhan dito, lalo na ang matandang si Payapa, ay tumitingin sa akin na parang ako ang may sakit na ketong. Lumabas ako ng kwarto para maghanap ng maiinom na wine. Siyempre, palihim dahil buntis ako. Habang pababa ng hagdan, narinig ko ang mahinang boses sa dulo ng pasilyo. Sa bodega, kung saan itinatago ang mga lumang gamit ni Likha. Nahanap ko na. Nahanap ko na sa wakas. Bulong ng isang boses. Dahan-dahan akong sumilip, si Manang Payapa. Hawak niya ang isang lumang leather-bound diary, ang notebook na hinahanap ko noon pa. Iyon ang record ng lahat ng orihinal na sketch ni Likha bago pa man ito nakawin ni Sigwa. At may kasama itong isang brown na envelope na may tatak ng isang diagnostic clinic. Nanlamig ako. Iyon ang orihinal na resulta ng test ko bago ko ito ipinalit sa pekeng dokumento na gawa ng pinsan ko. Kung makikita yon ni Likha, tapos ang laro. Manang Payapa, tawag ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Napatalon sa gulat ang matanda. Mabilis niyang itinago ang mga papel sa likod niya. Bibighani, anong ginagawa mo rito? Ano yang hawak mo? Lumapit ako. Bawat hakbang ko ay puno ng banta. Akin na yan. Alam mo namang bawal pakialaman ang mga gamit sa bahay na ito. Hindi ito sa inyo. Matapang na sagot ng matanda. Kahit nanginginig ang boses. Para ito kay Ma'am Likha. Dito nakasulat ang lahat ng katotohanan. At ang papel na ito, ikaw, napakasama mo. Pinaglalaruan mo ang damdamin ng pamilya Arellano. Tumawa ako ng malakas, isang tawang puno ng lason. At sa tingin mo, maniniwala sila sa isang katulong na gaya mo? Akin na yan, matanda. Sinubukan kong hablutin ang diary, pero mabilis na tumakbo si Manang Payapa patungo sa kusina. Kahit matanda na, maliksi siya dahil sa takot. Security! Security! Sigaw ko habang hinahabol siya. Narating ni Manang Payapa ang kusina at mabilis na kinuha ang kanyang lumang cellphone. Habang nakasandal sa lababo, pilit niyang tinatawagan ang numero ni Likha. Sagutin mo, Ma'am Likha! Please, sagutin mo! Bulong niya habang umiiyak. Sa kabilang dako, sa Tagaytay, nag-vibrate ang phone ni Likha sa ibabaw ng mesa. Ma'am Likha! Sigaw ni Manang Payapa nang masagot ang tawag. Nahanap ko na. Ang diary mo. At ang resulta ng test ni Bighani. Hindi siya blag. Hindi na natapos ni Manang Payapa ang sasabihin niya. Inihampas ko ang isang mabigat na plorera sa kanyang ulo mula sa likuran. Bumagsak ang matanda sa sahig. Nabitawan ng cellphone na nananatiling bukas ang linya. Kinuha ko ang cellphone at tiningnan ang screen. Nakita ko ang pangalang Likha. Hello, Likha. Bulong ko sa speaker habang nakatingin sa dugo ang ulo ni Manang Payapa. Naririnig mo ba ako? Masyado kang mapilit. Ngayon, ang dugo ng matandang ito ay nasa mga kamay mo. Bighani, anong ginawa mo kay Manang? Bighani! Sigaw ni Likha sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng desperasyon. Ngumiti ako at dahan-dahang inapakan ang cellphone hanggang sa madurog ito. Kinuha ko ang diary at ang diagnostic report. Punit-punit ko itong winasak bago ko itinapon sa basurahan, sa labas at sinilaban. Sigwa! Halika rito! Sigaw ko, pilit na pinatitindi ang boses para magmukhang biktima. Si Manang Payapa, tinangka niya akong itulak sa hagdan. Nadulas siya. Tulong!
Habang naririnig ko ang yabag ng mga paa ni Sigwa at ng mga security na papalapit, tumingin ako sa walang malay na katawan ni Manang Payapa. Sabi ko sa'yo, likha, bulong ko sa hangin. Walang sino man ang makakaagaw sa trono ko. Likha, bilisan mo, Tanglaw. Parang awa mo na, bilisan mo. Halos sumabog ang dibdib ko sa bawat segundong dumadaan habang binabagtas namin ang daan pabalik ng Manila mula sa Tagaytay. Ang boses ni Bighani sa telepono, ang kalabog, at ang huling hininga ni Manang Payapa bago naputol ang linya. Paulit-ulit itong umaalingaw-ngaw sa utak ko. Huminahon ka, likha. Malapit na tayo. Seryosong sabi ni Tanglaw habang mahigpit ang hawak sa manibela. Nakataas ang kanyang balikat, tanda na siya rin ay nababahala. Tumawag na ako ng ambulansya at pulis para pumunta sa Villa Gunita. Hindi nila maitatago ang nangyari. Pagdating namin sa gate ng subdivision, hindi na kami hinintay ni Tanglaw na pagbuksan ng guard. Dire-diretso niyang hinarurot ang sasakyan hanggang sa makarating kami sa harap ng Villa Gunita. Ang bahay na dati ay tinitingnan ko ng may pagmamalaki. Ngayon ay tila isang dambuhalang kabaong na gawa sa semento. Madilim ang paligid, tanging ang ilaw sa kusina ang nakabukas. Dito ka lang, likha. Ako ang papasok. Pigil sa akin ni Tanglaw. Hindi. Si Manang Payapa yon, Tanglaw. Ako ang kailangan niya. Bulyaw ko at mabilis na bumaba ng sasakyan bago pa niya ako mapigilan. Tumakbo ako patungo sa likod na pinto ng kusina. Bukas ito. Sa sahig, nakita ko ang mantsa ng dugo, sariwa at nakakapangilabot. Pero wala doon si Manang Payapa. Manang, Manang Payapa, sigaw ko habang umiiyak. Ma'am Likha. Narinig ko ang isang mahinang ungol mula sa ilalim ng lababo sa loob ng maliit na bodega. Binuksan ko ito at doon ko nakita ang matanda. Duguang ang ulo at halos hindi na makadilat. Diyos ko, Manang! Niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit nila ginawa ito sa'yo? Ang papel? Pilit niyang itinuturo ang itaas ng cabinet. Sa likod ng mga platito na itago ko. Ang isa, bago pa siya makapagsalita, nang higit pa, dumating na ang mga medik na tinawagan ni Tanglaw. Mabilis nilang kinuha si Manang Payapa. Gusto ko sanang sumama sa ambulansya, pero hinawakan ni Tanglaw ang balikat ko. Likha, hanapin mo ang sinasabi niya. Ngayon na, habang abala sila sa pag-aasikaso sa labas. Bulong niya. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinakapa ang likod ng mga platito sa cabinet. Doon, naramdaman ko ang isang piraso ng papel. Hindi ito ang diary, hindi rin ito ang medical report. Isa itong legal na dokumento mula sa Intellectual Property Office. Binasa ko ang nakasulat. At doon, tumigil ang mundo ko. Hindi lang pala mga disenyo ko ang ninakaw ni Sigwa. 5 taon na ang nakakaraan, lihim niyang ipinarehistro ang pangalang Likha bilang isang trademark. Hindi bilang pangalan ko, kundi bilang isang brand na pag-aari ng kumpanya ng kanyang ina, ang Consuelo Real Estate at Designs. Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, bawat pirma ko sa mga disenyo ko, bawat paggamit ko ng sarili kong pangalan sa sining ko, ay automatikong nagiging pag-aari nila. Ginawa nila akong empleyado sa sarili kong pagkatao nang hindi ko alam. Hindi ako asawa sa paningin ng batas nila. Ako ay isang ari-arian. Nahanap mo ba? Napalingon ako. Hindi si Tanglaw ang nasa pinto. Si Sigwa, nakasandal siya sa hamba ng pinto, may hawak na baso ng alak. Malamig ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagsisisi sa dugo ang sahig o sa matandang halos mapatay ng kabit niya. Akala ko ba matalino ka, Likha? Anya, sabay tunggan ng alak. Did you really think I married you for your beautiful soul? I married you because your hands can draw billions. At dahil tanga ka at bulag sa pag-ibig, ibinigay mo sa akin ang lahat ng libre. Hayop ka, Sigwa, pagngangalit ko.
habang mahigpit na hawak ang dokumento. Ipapahuli kita. Maraming testigo. Si Manang Payapa, si Attorney Magbanwa. Testigo? Tumawa siya ng malakas. No? Ang matandang ulyanin na nadulas sa kusina? O ang abogadong matagal ko nang gustong sirain? Tignan mo ito, Likha. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay. Hawak niya ang huling orihinal na sketchbook ko. Ang kaisa-isang ebidensya na naglalaman ng mga petsa at pirma ko bago pa niya nirehistro ang trademark. Iyon ang huling alas ko para patunayan na ako ang nauna. Kinuha niya ang isang gold na Zippo lighter sa kanyang bulsa. Flick! Ang maliit na apoy ay sumayaw sa harap ng aking mga mata. Wag sigwa! Wag yan! Pagsusumamo ko, lahat ng gawa mo na nasa kumpanya ko, may pirma ko na. Ito na lang ang natitirang bakas na ikaw ang likha na tinutukoy sa mga plano. Ngumisi siya. Kapag nawala ito, ikaw ay isa na lang baliw na babaeng naghahabol sa yaman ng mga Arellano. Sigwa, parang awa mo na. Iyan na lang ang natira sa akin. Lumuhod ako sa harap niya, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa desperasyon na maisalba ang huling piraso ng aking dangal. Goodbye, likha, bulong niya. Inilapit niya ang apoy sa gilid ng sketchbook. Ang tuyong papel ay mabilis na kinain ng apoy. Hindi! Sigaw ko at sinubukan kong agawin ang notebook, pero itinulak niya ako ng malakas. Tumama ang likod ko sa kanto ng mesa. Napanood ko nang may hapis ang pagbagsak ng nagniningas na sketchbook sa sahig. Ang mga pahinang naglalaman ng 10 taon ng aking buhay, sinining, at pagod ay unti-unting nagiging abo sa harap ko. Tumalikod si Sigwa, iniwan akong nakaluhod sa tabi ng apoy. Ngunit sa gitna ng usok at init, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Isang bagay na hindi alam ni Sigwa, isang lihim na tanging ang mga kamay ko lang ang nakakaalam. Huminga ako ng malalim. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na puot. Tumingin ako sa dokumentong hawak ko pa rin sa kabilang kamay. Sige, Sigwa, bulong ko habang pinapanood ang huling pahina na mabo. Sunugin mo ang lahat. Pero hindi mo alam na ang bawat obra ko ay may tatak na hindi kayang sunugin ng kahit anong apoy. Natagpuan ko si Likha na nakaluhod sa sahig ng kusina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tumpok ng itim na abo. Ang amoy ng sinunog na papel ay humahalo sa amoy ng bakal mula sa tuyong dugo ni Manang Payapa. Ang buong paligid ay tila isang libingan ng mga pangarap. Likha! Mabilis akong lumapit at binuhat siya mula sa sahig. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga kamay ay marumi sa uling. Nang tignan ko ang kanyang likuran, nakita ko ang bahagyang pagpunit ng kanyang suit. Malamang ay itinulak siya ng hayop na si Sigwa. Sinunog niya! Bulong ni Likha. Ang lahat ng patunay na ako ang gumuhit ng mga yon. Wala na tanglaw. Wala na ang 10 taon ko. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib. Ang galit ko kay Sigwa ay umabot na sa puntong gusto ko na siyang saktan gamit ang sarili kong mga kamay. Hinawakan ko ang mukha ni Likha. Pilit na hinahanap ang kanyang paningin. Makinig ka sa akin, Likha. Hindi doon natatapos ang lahat. May mga paraan pa. Wala na. Bigla siyang sumigaw at doon na bumuhos ang kanyang hagulgol. Iyon na lang ang alas natin. Iyon na lang ang tanging bagay na may petsa at pirma ko bago pa siya naging likha. Ngayon, paano ko papatunayan sa mundo na ako ang biktima? Paano natin mababawi ang Villa Gunita? Binuhat ko siya palabas ng bahay na yon. Hindi na kami hinarang ni Sigwa. Marahil ay kampante na siya sa kanyang tagumpay. Isinakay ko si Likha sa sasakyan at dinala ko siya pabalik sa Tagaytay. Sa buong biyahe, nakayakap lang siya sa kanyang sarili, nanginginig. Pagdating sa rest house, pinaupo ko siya sa tapat ng bintana, kung saan tanaw ang bulkang Taal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ipinagtimpla ko siya ng tsa, pero hindi niya ito ginalaw. Alam mo ba kung bakit ako naging abogado, Likha? Panimula ko, habang nakatitig din sa malayo. Nung bata ako,
Nakita ko kung paano ninakawan ng dangal ang papa ko. Isang makapangyarihang tao ang kumuha ng lahat sa amin. Sa gabi na namatay si papa, nangako ako na hinding-hindi na ako muling magiging talunan. Akala ko, ang hustisya ay laging tungkol sa ebidensya. Tumingin ako sa kanya. Ang boses ko ay bahagyang nanginig. Pero sa loob ng maraming taon, naging malamig ako. Naging malupit ako sa mga kliyente ko dahil takot akong makakita ng kahinaan. Pero nang makita kita sa gitna ng ulan noong gabing yon, nakita ko ang sarili ko, nakita ko ang papa ko. At doon ko na-realize na ang pinakamalakas na ebidensya ay hindi papel, kundi ang katotohanang nakaukit sa puso mo. Lumapit si Likha at sa unang pagkakataon, siya ang humawak sa kamay ko. Ang kanyang uling na kamay ay nag-iwan ng mantsa sa aking puting polo, pero wala akong pakialam. Tanglaw, mahina niyang tawag. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Likha, bulong ko. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Naramdaman ko ang init ng kanyang hininga. Sa gitna ng trahedyang ito, may isang damdamin ang mas lalong tumitindi. Isang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Ngunit bago pa man maging madamdamin ng sandali, biglang tumayo si Likha. Ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag, parang may isang ideyang biglang sumabog sa kanyang isipan. Teka, ang lagda, anya? Anong lagda? Kunotno kong tanong. Si Sigwa, akala niya sapat na ang sunugin ng notebook. Akala niya sapat na ang palitan ang mga blueprints sa kumpanya. Mabilis na naglakad si Likha patungo sa aking desk at kumuha ng isang pirasong papel at lapis. Pero bilang isang designer, may isang bagay akong laging ginagawa na hindi niya alam. Kahit si Doña Consuelo, walang alam tungkol dito. Mabilis siyang gumuhit ng isang simpleng floor plan. Pagkatapos, itinapat niya ito sa ilalim ng isang lampara. Tignan mo itong mga linyang ito, tanglaw? Itinuon niya ang dulo ng lapis sa isang maliit na kanto ng pader sa drawing. Sa bawat master plan na ginawa ko para sa Arellano Designs, sa ilalim ng mga foundation layers at structural columns, gumagamit ako ng isang technique na tinatawag na micro-stippling. Gamit ang isang napakanipis na needlepoint pen, itinatago ko ang pangalan ko sa loob ng mga shading lines. Hindi ito nakikita ng naked eye. Hindi rin ito napapansin kapag ipina-photocopy. Nanlaki ang mga mata ko. Ibig mong sabihin, oo, ngumiti si Likha. Isang ngiting puno ng pag-asa. Kahit nirehistro niya ang pangalang Likha. Ang mga orihinal na blueprints na kasalukuyang hawak ng Leso Group at ang mga nakatago sa vault ng Arellano Designs ay may invisible signature ko. At ang tinta na ginamit ko? May halong UV reactive chemical na ako lang ang nakakaalam kung paano palilitawin na pangiti rin ako. Isang henyo talaga ang babaeng ito. Ibig sabihin, kailangan lang nating makuha ang mga blueprints na yon at ipakita sa harap ng korte sa ilalim ng ultraviolet light. Eksakto, sabi ni Likha. Pero may problema. Ang mga blueprints na yon ay nasa loob ng Fort Knox ni Sigwa, ang private vault sa loob ng kanyang opisina, at tanging siya lang ang may biometrics para makabukas noon. Kung ganoon, sabi ko habang iniisip ang susunod na hakbang, hindi natin nanakawin ang ebidensya. Gagawin nating siya mismo ang magdadala niyan sa korte. Paano? Gagawa tayo ng isang trap, isang huwad na panalo para sa kanya na magpipilit sa kanyang ilabas ang lahat ng orihinal na dokumento para patunayan na siya ang may-ari, paliwanag ko. At kapag nandoon na tayo sa gitna ng paghuhukom, doon natin sisindihan ang ilaw na tatapos sa kanya. Tumingin si Likha sa akin. Ang kanyang determinasyon ay mas matalas pa sa kahit anong lapis. Gawin natin ito, tanglaw, para kay Manang Payapa, para sa papa mo, at para sa akin. 3 araw bago ang itinakdang huling pagdinig sa korte. Nakaupo ako sa tapat ng malaking bintana
Sa opisina ni Tanglaw, hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Nanginginig pa rin ang aking mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tensyong bumabalot sa aming plano. Huminahon ka likha. Ang bawat maling galaw ng iyong kamay ay maaaring makita ng kanilang mga mata. Paalala ni Tanglaw habang inaayos ang kanyang mga papeles. Alam ko, Tanglaw, pero paano kung hindi niya dalhin ang mga orihinal na blueprints? Paano kung makatunog siya? Ngumiti si Tanglaw, isang ngangiting puno ng kumpiyansa. Diyan papasok ang pain. Nagpadala na ako ng balita sa kanilang kampo na mayroon tayong nakuhang backup digital files mula sa isang lumang server. Pinapalabas natin na desperado na tayo. At dahil mapagmataas si Sigwa, gugustuhin niyang hiyain ka sa harap ng hukom sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga orihinal na may pirma niya. Gagamitin niya ang mga pisikal na dokumento para ibaon ka. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Sa loob ng ilang linggong pagsasama namin, unti-unti kong natutunan na ang hustisya ay hindi lang tungkol sa katotohanan, kundi tungkol din sa tamang tiyempo. Tanglaw, paano kung pagkatapos nito, mawala ang lahat? Paano kung kahit manalo tayo, wala na akong balikan? Hinawakan ni Tanglaw ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpapakalma sa bawat hibla ng aking pagkatao. Hindi ka mawawalan likha dahil ang talentong ninakaw nila ay nasa iyo pa rin at higit sa lahat, hindi ka na mag-iisa. Sa sandaling iyon, halos makalimutan ko ang gulo sa labas. Ang bango ng kanyang pabango at ang lalim ng kanyang tingin ay sapat na para maramdaman kong ligtas ako. Ngunit alam naming dalawa na hindi pa ito ang oras para sa aming dalawa. May kailangan pa kaming tapusin. Habang naghahanda kami, nakatanggap si Tanglaw ng isang hindi inaasahang mensahe. Mula ito, kay Bighani, mag-usap tayo. Alam ko ang totoo tungkol kay Sigwa. Ayoko nang madamay sa paglubog niya. Nagtaka ako. Bakit siya lalapit sa atin na ngayon? Dahil ang mga daga ang unang tumatalon kapag lumulubog na ang barko. Sagot ni Tanglaw. Malamang ay nalaman niyang wala na talagang pera si Sigwa matapos mabigo ang deal sa Leso. Ang pag-ibig ni Bighani ay nakadepende sa kapal ng pitaka ni Sigwa. Nakipagkita kami kay Bighani sa isang liblib na parking lot. Malayo ang itsura niya sa babaeng mapagmataas sa ballroom. Haggard siya at ang kanyang mga mata ay panay ang lingo. Tila may kinatatakutan. Anong kailangan mo, Bighani? Diretsong tanong ko. Gusto ko ng immunity. Anya, ang boses ay nanginginig. Kapag ibinigay ko sa inyo ang access sa private vault ni Sigwa sa office, sisiguraduhin niyo bang hindi ako makukulong? Buntis ako likha. Maawa ka sa bata. Napatawa ako ng mapait. Maawa? Nasaan ang awa mo nung pinapanood mo akong palayasin sa sarili kong bahay? Nasaan ang awa mo noong dumanak ang dugo ni Manang Payapa sa kusina? Wala akong kinalaman doon. Aksidente ang lahat. Sigaw niya. Makinig kayo. May mga dokumento si Sigwa na magpapatunay na ang trademark na likha ay nakuha niya sa pamamagitan ng panunuhol sa isang official sa IPO. Ibibigay ko sa inyo ang code ng vault. Kapalit ng kalayaan ko. Nagkatinginan kami ni Tanglaw. Alam naming ito na ang huling pako sa kabaong ni Sigwa. Araw ng paghuhukom. Ang korte ay puno ng mga tao. Naroon ang media, ang mga usisero, at si Doña Consuelo na tila reyna pa rin ng ayos. Si Sigwa ay nakaupo sa kabilang panig, mayabang na nakangiti. Sa harap niya ay isang malaking itim na case. Ang case na naglalaman ng mga orihinal na blueprints. Handa ka na ba, Miss Dimalanta? Tanong ng hukom. Tumayo ako. Tumingin ako kay Tanglaw na tumango sa akin. Handa na po, Your Honor. Sabi ko ng may buong tatag. Nagsimula ang pagtatanong. Gaya ng inaasahan, inilabas ni Sigwa ang kanyang mga blueprints. Your Honor,
Sabi ng abogado ni Sigwa, heto ang mga pisikal na dokumento. May petsa, may selyo, at may pirma ni Architect Sigwa Arellano. Malinaw na ang aking kliyente ang tunay na may-ari ng lahat ng disenyo at ng pangalang likha. Ang lahat ng akusasyon ng kabilang panig ay puro katang-isip lamang. Tumingin sa akin si Sigwa, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang salita nang walang tunog. Talo ka. Tumayo si Tanglao. Your Honor, humihingi po kami ng pahintulot na suriin ang mga dokumentong yan sa ilalim ng isang espesyal na ilaw. Naniniwala po kami na mayroong hidden layers ang mga blueprints na ito na hindi nakikita sa normal na liwanag. Nagtawanan ang mga tao sa korte, pati ang hukom ay tila nag-aalinlangan. Anong kalokohan ito, Attorney Magbanua? Tawa ni Sigwa. Gusto mo bang maging magic show ang korte? Pinapayagan ng hiling, sabi ng hukom matapos ang ilang sandali ng pag-iisip. Ilakas ang ultraviolet lamps. Dinala ng mga court officers ang mga UV lamps. Pinatay ang mga ilaw sa loob ng silid. Naging madilim ang paligid. Tanging ang asul na liwanag ng UV lamps ang nagbibigay ng kakaibang aura sa silid. Inilapag ni Tanglaw ang unang blueprint ng Oceanic Spire sa ilalim ng ilaw. Sa simula, wala kaming nakita kundi ang mga linyang asul. Pero habang dahan-dahang inilalapit ang ilaw sa mga structural columns ng drawing, isang bulong ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa buong korte. Mula sa ilalim ng mga makakapal na guhit ni Sigwa, unti-unting lumitaw ang maliliit at kumikinang na mga letra. Parang mga bituing sumisibol sa kadiliman. LIKHADIMALANTA. Hindi lang sa isang parte. Sa bawat sulok, sa bawat load-bearing wall, sa bawat architectural detail, ang aking pangalan ay nakasulat sa paraang tanging ang tunay na lumikha lamang ang makakagawa. Hindi maaari. Peke yan. Nilagyan nyo yan. Sigaw ni Sigwa, biglang tumayo at nanginginig ang buong katawan. Architect Arellano, sabi ni Tanglao, ang boses ay parang hatol ng langit. Ang tinta na ginamit dito ay may kemikal na tumatagos sa papel. Hindi ito mailalagay pagkatapos magawa ang drawing. Ito ay inilagay habang iginiguhit ang bawat linya. 10 taon nang nakatago ang lagdang ito. Naghihintay lang ng tamang liwanag para lumabas. Napaupo si Sigwa. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa harap niya. Lumingon siya sa kanyang ina. Pero si Doña Consuelo ay nakatakip na ng mukha sa kahihiyan. Ngunit hindi pa doon natatapos. Bumukas ang pinto ng korte. Pumasok ang mga pulis at kasama nila ang isang babaeng nakaposas. Si Bighani. Your Honor, sabi ng lead investigator, mayroon kaming ebidensya ng panunuhol at pangingikil na ginawa ni Architect Arellano, kasama ang testimonya ng kanyang partner na si Bighani Salazar. At may kinalaman din sila sa pagtatangka sa buhay ni Mr. Dizon at ang pananakit kay Manang Payapa. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi lang pala access sa vault ang ibinigay ni Bighani. Ipinako niya rin si Sigwa para maisalba ang sarili niya. Tumingin ako kay Sigwa. Wala na ang mapagmataas na arkitekto. Ang nakikita ko na lang ay isang lalaking duwag na unti-unting nilalamon ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ang buong silid ng korte ay nabalot ng nakabibinging katahimikan matapos lumitaw ang mga invisible signature ni likha sa ilalim ng UV light V. Pero hindi pa doon natatapos ang kalbaryo ni Sigwa. Dahan-dahang tumayo si Attorney Tanglao. Hawak ang isang manipis na puting folder. Ang bawat hakbang niya patungo sa gitna ng korte ay tila bawat tunog ng kampana ng kamatayan para sa karera at reputasyon ni Sigwa. Your Honor, panimula ni Tanglao, ang boses ay kalmado pero punong-puno ng awtoridad. Bukod sa pagnanakaw ng sining at intelektual na ari-arian, nais ko ring ipakita sa korteng ito ang tunay na motibo kung bakit minadali ng aking kliyente ang pag-aangkin sa lahat ng kayamanan ng pamilya Arellano.
Ito ay dahil sa isang malaking panlilinlang na kinasangkutan ni na Architect Sigua Arellano at Miss Bighani Salazar. Lumingon si Tanglaw kay Bighani na ngayon ay nakayuko at pilit na itinatago ang kanyang mga kamay na nakaposas. Miss Salazar, noong nakaraang buwan, ipinangalandakan niyo sa media at sa pamilya Arellano na kayo ay nagdadalantao at ang batang dala niyo ang magiging tagapagmana ng Arellano Designs. Tama po ba? Hindi sumagot si Bighani. Tumingin si Doña Consuelo sa kanyang paboritong manugang. Bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Heto po ang orihinal at hindi niretoke na DNA prenatal test result mula sa isang pribadong laboratorio na sinubukang sunugin ni Miss Salazar. Pero nailigtas ng isa pang saksi. Patuloy ni Tanglaw. Ang batang dinadala ni Bighani Salazar ay may 0% probability na anak ni Sigua Arellano. Ang tunay na ama ay ang business rival ni Architect Sigua, na si Mr. Victor Lim, na siyang kumuha rin sa serbisyo ni Bighani para pasukin at sirain ang Arellano Designs mula sa loob. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng korte. Anong sabi mo? Sigaw ni Sigua. Biglang napatayo at sinunggaban ng mesa. Bighani, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya. Sabihin mo. Humarap si Bighani kay Sigua. Wala na ang kanyang maamong muka. Ang kanyang mga mata ay puno na ng puot at pagkasuklam. Ano ba ang inaasahan mo, Sigua? Namamahalin kita? Ginamit lang kita, gaya ng paggamit mo kay Likha. Akala mo ba sapat na ang nakaw na yaman para makuha mo ang lahat? Nakakasuka ka. Isang malakas na kalabog ang narinig ng mahulog si Doña Consuelo mula sa kanyang upuan. Nawalan niyang malay ang matanda matapos malaman na ang apo na tanging dahilan ng kanyang pagsuporta sa kataksilan ng anak ay isang malaking kasinungalingan. Order in the court! Order in the court! Sigaw ng hukom habang pinapalo ang gavel, ngunit wala nang makapigil sa galit ni Sigua na wala na ang lahat sa kanya, ang kanyang dangal, bilang arkitekto, ang kanyang yaman, at ngayon, ang kanyang pagkalalaki. Tumingin siya kay Likha na nakaupo ng tuwid at marangal sa kabilang panig. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ni Sigua. Sa isang iglap, tumalon si Sigua sa ibabaw ng mesa at mabilis na sumugod kay Likha. Ang kanyang mga kamay ay tila mga kuko ng hayop na gustong sumakal. Kung mawawala ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong sasama ka sa impyerno. Hindi gumalaw si Likha. Nanatili siyang nakatingin ng diretso sa asawang dati niyang minahal, pero wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Bago pa man maipatong ni Sigua ang kanyang mga kamay sa leeg ni Likha, isang mabilis na kamao ang tumama sa kanyang panga. Balag! Tumalsik si Sigua sa sahig. Si Tanglaw, na mabilis na humarang, ay nakatayo sa harap ni Likha, handang pumatay kung kinakailangan. Huwag mong susubukang hawakan ng kliyente ko, Arellano. Banta ni Tanglaw, ang boses ay galing sa kailaliman ng galit. Sa kulungan ka na magpaliwanag. Agad na dinamba ng mga court security si Sigua. Pinighati nila ang kanyang mga kamay sa likuran habang isinasakay ang posas. Ang dating tinitingalang arkitekto ay kinaladkad palabas ng korte habang nagsisisigaw na parang baliw. Matapos ang kaguluhan, muling naging tahimik ang silid. Tumayo ang hukom para basahin ang desisyon. Sa liwanag ng mga ebidensyang ipinakita, ang korteng ito ay nagpapasya pabor kay Miss Likha de Malanta. Ang trademark na Likha ay ipinapawalang bisa sa ilalim ng pangalan ni Consuelo Arellano at ibinabalik sa tunay na nagmamay-ari nito. Ang lahat ng assets, kabilang ang Villa Gunita at ang Arellano Designs, ay isa sa ilalim sa Constructive Trust, pabor kay Miss de Malanta bilang bayad pinsala. Bukod dito, ipinag-uutos ang pag-aresto kina Sigua Arellano at Bighani Salazar para sa mga kasong falsification of documents,
fraud, at attempted homicide. Nakahinga ng malalim si Likha. Parang may isang dambuhalang tinik ang nabunot sa kanyang puso. Tumingin siya sa itaas. Inaalala ang lahat ng gabing iniyakan niya sa loob ng Villa Gunita habang tinatawag siyang walang kwenta. Nanalo tayo, Likha! Bulong ni Tanglaw sa kanyang tabi. Humarap si Likha kay Tanglaw. Sa gitna ng tagumpay na ito, alam niyang hindi lang ang kanyang ari-arian ang nabawi niya. Nabawi niya ang kanyang sarili. Lumabas si Likha ng korte, sinalubong ng napakaraming reporters. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang noo, ngumiti sa mga kamera, at naglakad patungo sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit habang papasakay siya sa sasakyan ni Tanglaw, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Isang lalaking nakauniforme ng hospital ang bumaba at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Attorney Magbanua, Ma'am Likha, sigaw nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Tanglaw. Si Manang Payapa po. Nagising na siya. Pero may gusto siyang sabihin sa inyo. Tungkol sa mga dokumentong hindi nahanap ni Bighani, may isa pa raw silang itinatagong lihim tungkol sa tunay na pagkamatay ng tatay mo, attorney. Tanglaw. Nagkatinginan sina Likha at Tanglaw. Ang akala nilang katapusan ay simula pa lang pala ng isang mas malalim na pagbubunyag. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang ginto habang tumatama sa bagong pinturang puti ng Villa Hiraya. Iyon ang bagong pangalan ng dating Villa Gunita. Inalis na ni Likha ang bawat bakas ng kadiliman at lungkot sa bahay na iyon. Ang mga mabibigat na kurtina ay pinalitan ng manipis at lumilipad na puting tela, at ang bawat sulok ay punong-puno na ngayon ng mga sariwang bulaklak at mga obra na tunay niyang ipinagmamalaki. Nakaupo si Likha sa kanyang bagong opisina sa loob ng mansyon. Sa kanyang mesa, nakapatong ang isang tropeyo, ang Architect of the Year Award na ibinigay sa kanya ng National Guild. Sa tabi nito ay ang litrato ni Manang Payapa, na ngayon ay masaya nang naninirahan sa isang magandang rest house sa probinsya, malakas at malayo sa panganib. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking hindi kailanman bumitaw sa kanyang tabi. Masyado ka na namang nagtatrabaho, Miss CEO, biro ni Tanglaw. Hindi na ito ang malamig at nakakatakot na abogadong nakilala niya sa gitna ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng init at pagmamahal. Lumapit siya kay Likha at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Kailangan kong matapos itong disenyo para sa Magbanua Foundation Center. Muling ngumiti si Likha. Para ito sa papa mo, Tanglaw. Gusto kong maging kasing tatag ng hustisya ang gusaling ito. Matapos ang huling paghuhukom, napatunayan sa tulong ng mga dokumentong itinago ni Manang Payapa na hindi lang pagnanakaw ng disenyo ang ginawa ng pamilya Arellano. Sinadya nilang isabotahe ang mga proyekto ng tatay ni Tanglaw para makuha ang mga kliyente nito. Dahil sa katapangan ni Likha, nalinis ang pangalan ng pamilya Magbanua at tuluyan ng nabulok sa kulungan si Sigwa at ang kanyang ina dahil sa patong-patong na kaso ng fraud at conspiracy. Si Bighani naman ay isinilang ang kanyang anak sa loob ng correctional facility. Walang dumalaw sa kanya at ang batang inakala yang magiging susi sa yaman ay kinuha ng kumpanya ng tunay nitong ama. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng pagsisisi. Likha! Tawag ni Tanglaw. Mas seryoso na ang boses. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangako ako na hinding-hindi kita papabayaan, pero ngayon gusto kong dagdagan ang pangakong yon. Tumayo si Likha at humarap sa kanya. Inilabas ni Tanglaw ang isang maliit na pelus na kahon. Pagbukas nito, isang singsing na may disenyong siya mismo ang gumuhit noon sa kanyang lumang sketchbook ang nagniningning sa loob. Hindi kita kailangan para makumpleto ang buhay ko.
dahil alam kong kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa, sabi ni Tanglaw habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Likha. Pero gusto kong makasama ka sa bawat pagbangon, sa bawat disenyo, at sa bawat bukas. Likha di Malanta, papayag ka bang maging arkitekto ng habambuhay nating tahanan? Napaiyak si Likha. Pero sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay kasing linaw ng kristal. Oo, Tanglaw. Higit pa sa oo. Niyakap nila ang isa't isa habang ang hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa kanila. Sa labas, ang mga manggagawa ay abala sa pagtatanim ng mga bagong puno sa paligid ng villa. Natutunan ni Likha na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan kung saan kailangan mong isakripisyo ang iyong sarili. Ang tunay na pag-ibig ay isang pundasyon kung saan malaya kang makakabuo ng iyong sariling mga pangarap. Mula sa guho ng pagtatraydor, nakapagtayo siya ng isang palasyo na hindi gawa sa buhangin, kundi gawa sa respeto, katotohanan, at wagas na pagmamahal. Ang bagong umaga ay hindi na lang isang panaginip. Ito na ang kanyang katotohanan. Ang kwento ni Likha ay isang paalala sa bawat kababaihan na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa dangal na taglay ninyo sa inyong sarili. Ang pagtatraydor ay maaaring makasira ng inyong puso. Ngunit ang inyong talento at katatagan ang magsisilbing materyales upang muling itayo ang isang mas matatag at mas magandang buhay. Huwag matakot na iwanan ng dilim dahil sa bawat pagtatapos may naghihintay na bagong umaga na puno ng liwanag at pag-asa. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsunod sa madamdaming paglalakbay ni Likha at Tanglaw. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ano po ang inyong masasabi sa naging paghihiganti ni Likha at sa naging katapusan ni Sigwa at Bighani? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong genre ng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng mas matinding drama? O isang kwentong punong-puno ng kilig at inspirasyon? Ang inyong mga komento ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!